Remulla kinakabahan na kay Vice President Sara Duterte. At ito, tigapagsalita po ng impeachment trial ay may pasabog po mapatungkol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At etong eto si Congressman Rodante kay Congressman Rodante Marcoleta may matinding banat kay Marcos Jr. Nako po, ito na nga. Alam nyo, itong si ang ating senador, bagong senador ngayon na si Rodante Marcoleta ay isa sa mga kinakabiliban ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So bakit nga ba? So yun nga po yung talino at tapang nitong taong ito. No? So talagang at eto na nga si Remulla DOJ ba? Ay umamin na talagang kinakabahan na. No, kinakabahan na kay Vice President Sara Duterte. No, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga banateros, grabe talaga. Grabe ang mga nangyayari ngayon at pasensya na naman ho kayo, hindi na naman tayo nakapag-upload kasi sa kadahilanan na medyo may mga kailangan lang tayong harapin ng mga bagay-bagay sa ating buhay para, alam niyo yun, para minsan-minsan naman magkaroon tayo ng konting problema. Ikaw lang yung tao na naghahangad ng problema, Jay, ha? So eto na nga may mga alam nyo, kaya tayo hindi nakapag-vlog may mga inaasikaso at medyo nabibisi tayo sa mga buhay-buhay. Siyempre tayo ay binata. Kaya kailangan natin minsan bigyan ng oras yung ating sarili, hindi puro trabaho. Kaya bilis ito tumanda Tingnan mo ako, baby face. Baby face ka pala mukha mo. Nabuka tuloy. So yung mga kaganapan sa politics, palapit po ng palapit ang 2028 at patindi po ng patindi yung mga nangyayaring sagupaan at mga kaganapan sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas. At ayun na nga wala pa rin pinagbago. As usual, na wala naman tayong ibang napapanood at nababalitaan na magandang ginawa ng Administrasyong Marcos. Kung hindi, as usual nga, diba, sabi ko, Duterte pa rin ng kanilang ipinangtatabon sa mga dapat nilang sagutin na mga issue. No, yung mga issue na dapat nilang sagutin. Katulad na lang to, may nakita akong picture kanina. Asan na yun? Asan na yan? Gigigil ako. Ay, hindi yan. Ha. Eto, katulad na lang nito, isa sa mga garapata ni Marcos Jr. Ano, alam nyo, marami nagsasabi sa comment section, Jay, ba't garapata ang tawag mo sa mga bata ni Marcos Jr.? Sabi ko, unang-una, si Marcos Jr., aso yan ni Martin Romualdez. Si Martin, at saka aso yan ni Lisa Araneta Marcos. Kaya etong si Marcos Jr., etong mga to, katulad nito ni Auntie Claire, ito yung mga garapata. Alam naman na natin na under si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang Monica Iha ba? Sa kanyang nagbubod tanging asawa na si Lisa Araneta Marcos at sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So diyan siya, alam niyo naman, under siya niyang mga yan. Sa totoo nga lang, mas parang si Martin Romualdez na nga talaga ang presidente ngayon ng Pilipinas. At hindi naman si Marcos. Ano lang yan si Marcos? Puppet lang yan. So eto na nga, sabi niya, ang Pangulo. Ang Pangulo ay pukus sa trabaho. Kapag siya man ay umalis ng bansa, may dalang magandang balita. May magandang relasyon sa iba't ibang leaders. Yan po yung sinabi ni Madam Mel. Ni Attorney Clarita. Clarita din. Yan yung sinaniban ng diba? Demonyo.
Oo, yan po yung sinabi ni Attorney Claire na tigapagsalita ni Marcos Jr. tigapagsalita ng Malacanang. Eto na nga ang sabi niya rito nga ay may maganda daw na idudulot ang mga trouble ni Marcos Jr. sa iba't ibang bansa. Gumastos ang Malacanang ng 87 million na budget para lang sa mga travel ni Marcos Jr. Pero, asawa ni, yan na naman, wala ho tayong nabalitaan na merong magandang na idulot yung mga travel na yan ni Marcos Jr. Ikaw lang ang nagsasabi niyang Yudi Punggol ka. Hindi, totoo lang si Attorney Claire lang naman ang nagsasabing may magandang naidudulot. Magandang naidulot? May nadala ba rito si Marcos Jr.? Simula nang umalis yan? Magandang relation, sige, pwede. Magandang relation o magandang ugnayan sa mga leader sa iba't ibang bansa. Siguro maaari pa yon. Pero, ang kasi doon, ang katanungan is paano dapat yung mga pag-travel ni Marcos Jr. at paikipagkita sa ibang leaders, dapat talaga tumataas ang investment or tinatawag ng mga investor dito sa Pilipinas. Kaso wala naman Meron ba? Hindi namin ramdam. Yung tangina nyo, yung mga nasa gobyerno, palibasa mga bilyonaryo kayo, mga hinayupak kayo. Kunti ko na masabi yung pangit na words. Palibasa mga mayaman kayo, kaya wala kayong hindi nyo nalalaman yung gutom ng mga Pilipino. Anong magandang naidudulot? Magandang naidulot nun. Tangina, nung nagkabagyo nga sa Bicol, binigyan nyo lang 26 million. Tapos travel ni Marcos Jr. 87 million. Ang galing! Ang galing nyo. Grabe talaga, no? Bagay, wala namang bago na rito. Ngayon talaga kapag ikaw ay tuta at garapata or atakdog ni Marcos Jr. ng Malacanang ng administrasyon, wala naman syempre, alangan naman ilaglag niya yung boss niya. Alangan naman ilaglag niya yung boss niya, di ba? Ilalaglag niya si Marcos Jr. Di nawala siya ng datong. Nawalan siya ng datong, nawalan siya ng pera. So, kailangan niya talagang tawag dito, kailangan niya talagang bula-bulahin. Di alam mo dito, ang niloloko dito ni Claire Castro, yung sarili niya. Kasi alam na natin kilala na natin siya. Alam na natin kung ano talaga yung ginagawa ng administrasyon at subok na natin, 'di ba? So, sa madaling salita, ang niloloko ni Attorney Claire ay kanyang sarili. Wala sa ibang niloloko, sarili niya lang talaga. No, sarili niya lang talaga ang kanyang niluluko dahil nga gusto niyang paniwalain yung mga tao na totoo nga yung sinasabi niya, kaso tayo hindi naman tayo naniniwala sa mga ganito. Binabasa lang natin at pinapakita ko sa inyo para para lang may mapagtawanan tayo. Minsan kasi kailangan mo talagang maging masaya. Kailangan mo talagang maging happy ka sa life mo, syempre, lalo't broken. Hindi naman ako broken, no. Maraming nagmamahal sa akin. Hindi ko lang sila maisa-isa, charot. Kaya kailangan natin magpasaya, kaya inilalabas ko to. Focus sa trabaho. Tangna mo. Ay, sorry. Dito na tayo, no, sa banat ni Vice President Sara Duterte. Ito, alam nyo to. Ang ganda ng sinabi dito. Ito in-explain po dito ni Senator Marcoleta, dahil nga kasi isa ito sa ginamit sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yung sinabi ni Vice President Cuno na papatayin niya si Marcos Jr. So eto pakinggan ho natin. Pasok, Marcoleta, pasok. Ay mawala yung threat na yon o kaya ma-counter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Opo. Meron ba siya sinabing, diretso ba si papatayin ko kayong lahat? Iba yun Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman, merong laman at buto.
Opo. Diyan, tandaan mo to. May lamanod mo to, opo. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, opo. Diretsa. Diretsa yan. Oo. Diretso yun eh. Oo. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Aha. Kasi nangyayaring struggle, sa nangyayari. BP Inday Sara, sige nga. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. O yan ha. Hindi alam mo kung bakit ko to ipinapanood sa inyo ulit. Kasi may mga video na naman na kumakalat ngayon na ini-edit nila etong video na to. Ini-edit nila tong video na to para magmukha nga naman na etong si Vice President Sara Duterte ay nagbanta sa buhay ng mag-asawang Marcos at ang kanyang pinsan or nasnip or cousin utak na si Martin Romualdez. So yun nga kaya ko 'to ipinapakita sa inyo. Ang ganda kasi no explanation dito ni Congressman Marcoleta. At ang linaw po dito sa sinabi niya na kapag pinatay ako ni Marcos Jr. Asa na yun? Nawala. Pag pinatay ako ni Marcos Jr., tawag dito may kinausap daw siyang tao, para patayin si Marcos Jr., si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Ibig sabihin, kapag namatay si Vice President Sara Duterte, alam naman na natin kung sino yung pagbibintangan. So kapag namatay si Vice President Sara Duterte, wag naman husa na mangyari, no? Pero alam naman na natin kung gaano kadesperadong ang mga anti-Duterte para lang mawala sa landas nila etong mga Duterte. Kapag nangyari yun, tsaka lang mamamatay etong mga sila Marcos Jr., si Lisa at si Martin Romualdez. So hindi pa rin threat yun, no? Ito yung explanation. Tagal pasok ba? Ma'am, ewan kung sino yung kausap niya. Paano po ito online press con kung parang natanong siya nung isang reporter doon sa online Kaya sinagot niya, huwag ka mag-alala, ma'am. Kasi nga pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Oo. Unang-una tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Opo. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag ka mag-alala, ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Opo. Para sa ganon, ay mawala yung threat na yon o kaya makounter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Opo. Meron ba sinabi, diretso ba papatayin ko kayong lahat? Iba yun eh. Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman. Merong laman at buto. Opo. Diyan, tandaan mo to. May lamanod mo to, opo. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, opo. Diretsa. Diretsa yan. Oo. Diretso yun eh. Oo. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito eh. Aha. Kasi nangyayaring struggle, baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin din. Totoo, Anong totoo. pinanggalingan ito? Oo. Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa, lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 Aha. na binigyan ng audit observation memo ng COA, tatawa-tawa lang. Nakaligtas sila. Bakit ganun? Pagkatas may threat sa buhay niya. Itong mga tao niya na araw-araw inuusig ng good government. Ito siguro talaga sumobra na eh. Opo. Nakakulong Yung Yusek Lopez. yung Yusek Lopez. Opo. Akalain mo nagpasinag lang sila ng mga video. Bigla na lang in-extend ng another 5 days ang pagkakakulong. Ano nangyari? Iniba daw yung tagpo tsaka hindi na naman daw lumiyan. Sinong nag-iba ng tagpo? Oo. Pinayagan ba yon na matanong man lang kung may kaugnayan sa mga pinalitaw ng mga video? May nakapagsalita ba sa kanya? Meron siyang abogado na magsalita para sa kanya para depensa ng sarili? Wala. Wala po Bigla nun. na lang nag-motion, walang objection, in-approve yun. Kasi hindi ako pwedeng mag-object eh. Kasi daw hindi ako member eh. Hindi ka member ng komite. Kapag hindi ako member, hindi ako pwedeng mag-object. Ganun ang nila eh. Ayun. Anong klaseng proseso nangyayari?
Ayan ha. So kitang-kita nyo at rinig na rinig nyo ang magandang explanation ni Rodante Marcoleta. Di alam nyo, unang-una, si Vice President Sara Duterte, abogado yan. Alam niya kung ano yung alam niya yung mga salitang maaari siyang makasuhan at sa hindi. Tsaka hindi naman kasing tanga nyo, hindi naman kasing tanga nila Risa Ontiveros, nila Franz Castro, yung tatlong idiot na NPA, hindi naman kasing tatangan ng Quadcom, ng iba pang mga politiko dyan, etong mga Duterte. Utak lagi pinapagana ng mga yan, no? Kaya malabo yung sinasabi niyong nagbanta siya. Alam ni Vice President Sara Duterte kung ano yung sinasabi niya. Attorney yan eh. Napakataas ng nakuhang grado niya bilang attorney. Ang tanong, Jay, si Attorney Claire ilang grado ba? Malay ko dun sa malay ko dun sa hinayupak na yun. Oo, wala na akong dun. Uy, ba't tayo mo gumana ha? Oo, ayaw gumana nitong natin ha? Oo, dito pala yun. Kaya naman pala doon ako pindot ng pindot eh. So eto naman yung tigapagsalita ng impeachment court or tigapagsalita ng impeachment trial. Kung uusad nga ba yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito, basahin natin. Certification mula sa Kamara, di hadlang sa paglilitis versus BP Sara. Senate spokesperson. Ito po, pakinggan ho natin. Mariing itinanggi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na hadlang sa pagsulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang hinihinging mga sertipikasyon mula sa Kamara. Ayon sa opisyal, bahagi lamang ito ng pagsigurong legal at naaayon sa konstitusyon ang proseso. Si Tim Cruz para sa balita. Okay. Iginit ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol na hindi hadlang sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ang mga hinihinging sertifikasyon mula sa House of Representatives. The specific certifications being required from the House are all part of the effort to guarantee procedural legitimacy and to uphold constitutional standards. Ito ay tugon sa pahayag ni House Prosecutor at Akbayan Representative Shell Jokno na Tangin ng mukha yun. Nakakatakot. maaaring mapahina ang kaso ng prosekusyon dahil sa hinihinging panibagong sertipikasyon mula sa 20th Congress kung handa ba ang Kamara na ituloy ang impeachment. Nauna nang naipasa ng Kamara ang unang sertipikasyon na nagpapatunay na ang reklamo ay sumusunod sa 1-year ban at sa itinakda ng konstitusyon. Ngunit nanatiling nakabinbin ang ikalawang sertipikasyon na magsasabing handa ang kasalukuyang Kongreso na ituloy ang prosekusyon. But these certification processes help prevent any legal impediment or challenges or technicalities that could undermine the impeachment process once it starts rolling and to uphold the proceedings' integrity. Binigyang diin din ni Tonggol ang Kaya pala ngayon, nagigets ko na kung bakit binabanatan yung spokesperson ng impeachment. Kasi binabanatan yan ng mga, ng mga congressman. Binabanatan ngayon yan na kesyo parang ang sinasabi nila, ano ba yan, bakit parang parang kumakampi ka kay BP Sara? Bakit parang parang pumapawar ka ba kay BP Sara? No, yun yung mga naririnig ko diyan sa mga anti-Duterte na yan, no. So dito kasi alam mo, etong impeachment person ng impeachment ay hindi to pwedeng tumulad sa inyo mga tarantado. Hindi yan pwedeng tumulad sa inyo na kayo one-sided. No? Hindi pwede yung ganun. Hindi sila pwedeng porket galit ka lang sa Duterte, i-impeach mo na. Kailangan paboran mo na yun. So ganun, no? Alam nyo, hindi naman ninyo yung kadugo. Ganito kasi nangyayari dyan. Yung impeachment na yan, bakit ba nila ginawa yan? Sa totoo, walang paglabag sa batas na ginawa si Vice President Sara Duterte.
Kaya lang naman na may impeachment na ganyan eh dahil nga galit nga sila. At yung hangarin nga nila na mapigilan etong si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 election. Yun talaga yung ano doon. Yun talaga yung isa sa mga pinaka big reason, no? Pinaka big reason nila para para pabagsakin si Vice President Sara Duterte, wag matuloy o wag makatakbo etong si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028. Ganito na lang sample. Halimbawa lang naman si sino bang magandang si Binay yan. Halimbawa si Binay, isa sa mga Binay. Kung ano ang natatamasa ng mga Duterte ngayon na tinatawag na pagmamahal ng mga Pilipino sa kanila. Kung ano yung natatanggap nilang suporta sa mga Pilipino na halos sa 100% ng mga namumuhay ng mga Pilipino dito sa bansa natin, halos 90 to 95% talagang sumusuporta sa mga Duterte. Halimbawa yung mga yung katulad ng suporta na nakukuha ng mga Duterte sa mga Pilipino ngayon dahil sa magandang ginawa nila sa Pilipinas at sa maganda nila pang gagawin sa bansang Pilipinas, ganun din yung sa baliktarin natin sa Binay yun mapupunta. Halimbawa lang naman Binay, tanggalin natin yung usapan Duterte. Alam nyo, gagawin at gagawin pa rin nila tong ginagawa nila sa mga Duterte ngayon. Gagawin at gagawin pa rin nila yan sa mga Binay kahit walang batas na nilabag. Or sabihin na natin kahit ibang apelido, kasi nga ang pinaka nila talaga nila dito, yung kinakatakot nga nila ay maharangan sila sa kanilang plano na makaupo bilang presidente ng Pilipinas. Hindi ko naman siguro na kailangan sabihin ko sino-sino yung mga naghahangad dyan. Halos lahat naman, kahit naman itong mga senador na to Kahit yung mga congressman dyan lahat yan ang pangarap maging presidente. Posibleng hindi. No, so yun gagawin at gagawin pa rin nila yan ng mga anti-Duterte basta alam nilang makakahadlang sa kanilang mga plano. Kasi nga katulad nga ngayon, 'di ba? Pero pag-usapan natin yan sa susunod na sa susunod na mga vlog natin about sa Comelec. Yan pa yung isa, yung Comelec na yan. Kaya dapat ngayon pa lang matuldukan na yung ginagawa nila kasi delikado tayo yan sa darating na 2028. Kahit gaano kalaki ang boto ni Vice President Sara Duterte, kahit kulelat etong mga kalaban niya, pwedeng manipulahin ng Comelec yun. Pwede nilang hindi iproklama bilang presidente si Vice President Sara Duterte dahil dyan sa mga kaso na mga ibinintang sa kanya. Di ba? Yung ibang mga party list, mga politiko na mga nanalo kapag hindi nila kaalyado, di ba ginugurgur nila? Kaya delikado yan. Halagahan ng paggalang sa proseso ng impeachment court. So, the disrespect for or attempts to undermine the impeachment court processes threaten the independence and credibility of the court and jeopardizes public trust on the process itself. We therefore encourage the public and all involved parties to participate constructively and respectfully in the legal discussions without insinuating any malice on the court. Magagalit na naman ito sila Risa. Tsaka sila Castro dyan. Naku, lilipad-lipad na naman sa mga bubong natin yung mga yan. Aswang. Ginawang aswang yun. Ay, lako. Pag na-interview mo yan, manggagalitin na naman yung mga yan. Na-impeach si VP Sara Duterte noong tandaan yung mga mukha ng mga sa botong suportado ng mahigit 200 kongresista. Kinasuhan siya ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at iba pang high crimes. Inaasahang sisimula ng trial proper sa pagbubukas ng 20th Congress. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung grabe, mahal. no? Talagang talagang gumagawa sila ng ito mo yung mga pinasa kay Vice President Sara Duterte, graft and corruption. Ano pa yun?
ano yung public trust ba yun? So kung iisipin nyo, yung mga ibinintang kay Vice President Sara Duterte ng mga kaso, halos may kita natin kay Marcos eh. Kaya dapat mas deserve ni Marcos Jr. na tawag dito na ma-impeach kaysa kay Vice President Sara Duterte. Samantalang may bumaliktad na nga. Sino ba itong bumaliktad na ito? Hindi yan. Hindi si Marcoleta. Hindi rin. At lalong hindi rin si Coach Oling. Ba't dito ka? Coach, bakit ka nandyan? Alam ko hindi pa ako nakakapagbayad ng 20,000 sa'yo. Pero pag pumasok na ako, pati ba naman dito na nagbablog ako? Ay, shoutout kay Coach Oli ewan ko nanonood. Di naman nanonood ng video ko yung loko yun. Coach wag mo muna ako silid. Mag-vlog pa ako eh. Andiyan ka na agad Sabi ko sa'yo, easy ka lang. Mabayad naman eh. Joke lang guys. Dito nga dito sa video na to ay talagang na-explain ni Banat Bay at nila Coach Oli, Boss Dada, yung paglipat or gustong maging ombudsman nito ni COJ Remulla. Si Boying Remulla yan. Alam mo kasi, ito nga, yan na nakikita nyo is gustong magkaroon ng fixed term sa pwesto si Remulla. Sa madaling salita, etong si Remulla ay natatakot na sa maaaring mangyari sa hinaharap. Kasi talaga naman, ang daming kasong kakaharapin nitong si Remulla. So eto, pakinggan nyo to explanation dito nitong tatlo kong mga kuya. Pero Tapos alam kayo mo, magdadala kayo doon. bakit yan nag-ombudsman? Kasi yung ombudsman, fixed term. 7 years yan eh. Oo, 7 years yan. So, Tagal alam din niyang, pala, ugali ng mga Remulla, yung magpaganon-ganon. Diba, nung last yan. minute nga, nilaglag niya ng mga binay nung mananalo na si Duterte. So, yan. Eto, alam niyang patapos na si Marcos. So, saan naman siya pupulutin? Diba? So, sigurado yan, makakasuhan yan dahil nga doon sa mga ibang mga issue. Ngayon, kailangan niya nang puprotekta sa kanya ng 7 years. Grabe yun Kailangan ng may protekta kay Remulla. So sa madaling salita, bakit kailangan ng ganun? Anong ginagawa ni Marcos Jr.? Wait lang, ayusin nga natin tong parang tagilid ayusin nga natin to. Yan, tapos baba natin ito ng konti. Yan, para makita yung bilbil ni Boss Dada. Hindi ito bakit kailangan ni Remulla gawin to? Etong pag-interest niya sa ombudsman. So tama naman yung sinasabi nila Coach Oli, Banat Bay at Boss Dada na gusto niya nga magkaroon ng fixed term. So pang matagalan kasi nasa 7 years pala etong pagiging ombudsman. So sa madaling salita, kung darating ang 2028, may 4 years pa na may papalagi ni Remulla bilang ombudsman. So parang maiiwasan niya yung mga kaso na kakaharapin niya. So ito na lang, mas maganda pakinggan natin sila. Drugs Kasi even si Guwapo! DOJ Secretary Remulla na nagsasabi na hindi na nila ipupursu yung war on drugs dito sa Pilipinas. Kesyo wala na daw mga ebidensya. So paano nilang ipupursu doon kung dito hindi nila kayang ipursu? Yung Boying, hindi ko talaga malaman kung anong gustong gawin sa buhay. Kasi sabi nila, libo-libo ang nangamatay sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, wala silang ma-produce. Asa na yung libo-libo? 4 lang ata. 30,000 daw 4 lang. Tapos susuportahan pa daw na kami magpapadala dyan sa dahig, susuportahan namin. Hindi nyo nga mga mapauwi yung nasa Israel ng problema at yung mga nasa Iran Pero Tapos alam kayo mo, magdadala kayo doon. bakit yan nag-ombudsman? Kasi yung ombudsman, fixed term. 7 years yan Oo, 7 years yan. So, alam niyang, ugali ng mga Remulla, yung magpaganon-ganon.
'Di ba nung last minute nga nilaglag niya ng mga binay nung mananalo na si Duterte. So yan. Ito, alam niyang patapos na si Marcos. So saan naman siya pupulutin? 'Di ba? So sigurado yan, makakasuhan yan dahil nga doon sa mga ibang mga issue. Ngayon, kailangan niya ng puprotekta sa kanya ng 7 years. Imagine niyo 3 years pa itong Marcos administration. Tatagal pa ba siya 7 years? ewan ko Yun lang. ang tanong doon. Ewan ko lang, ha? Tapos, another 4 years, at least protected siya bilang Pero ombudsman. meron pang isang side dyan eh. No, grabe, no? Di minsan nakakabilib din tong Remulla. Sa sobrang tuso nilang, galing nilang tumalon-talon, no? Tama yung sinasabi kanina ni Bay, na etong mga Remulla, sa madaling salita, ang galing nila sa, yung ano siya, tawag doon, playing safe ba yun? Oo, ganun sila. Talagang ugali na nila yun kasi sa mga hindi nakaalam or baka nakalimutan nyo, nakagaya nung sinabi kanina ni Bay, yung si Binay kasi, dati kay nandiyan si Remulla. Nung nararamdaman na nila na bagsak na si Binay at nangingibabaw na si Pangulong Duterte, lumipat. Sa madaling salita, magkakasama yan sila si Tolentino, si Ontiveros, mga balimbing. Si Manny Pacquiao yan, mga Remulla. Mga mga balimbing. Yan yung mga yan yung mga kandidato na hindi ay yung mga taong hindi mo dapat kailangan pagkatiwalaan. So ang tanong kasi dito, bakit kailangan una alam naman na natin na pwedeng may manipulahin etong sila Remulla o etong si Remulla pag siya ay naging ombudsman. Pwedeng yung mga kaso niya doon medyo katulad ng ginawa ng Comelec, medyo burahin. Ay, sorry, nadulas po ako. 'Di ba? So mas tsaka mas mataas ang kanyang posisyon. At ayun nga, iwas nga sa sukol. Ang kasi dito, bakit parang kinakabahan na si Remulla? Hindi kaya nagkakaroon na ng hidwaan talaga ng pagkakawatak-watak ng mga anti-Duterte sa administrasyon. Hindi kaya ganun na yung nangyayari nun. Malay natin, baka talagang siguro naisip ni Remulla, puta na. Pagtapos ng termino ni Marcos, daming kaso nito. Pagtapos ng termino ni Marcos, pati ako damay. Kailangan kong gumawa ng sarili kong strategy para kahit papano may kapangyarihan pa rin sa aking mga kamay. At ayun nga, naisipan niya nga maging ombudsman. Kasi nga, 'di ba? 2028, pagdating ng 2028, tapos si Vice President Sara Duterte ang presidente, yari si Remulla. Alam naman na natin na isa si Remulla sa mga tumrabaho para madala si Pangulong Duterte sa Netherlands at maibigay sa ICC. So yun nga yung talagang naisip niya. Ang galing mo rin ang galing mong kupal ka ha. Ang galing mag-isip din no kasi may 4 years pa siya. 'Di ba? So may 4 years siya. Di may 2 years na lang na gap ang pagiging presidente ni Vice President Sara Duterte. Baka nung 4 years na yon or 7 years, sabihin na natin, yung 7 years sa pagiging ombudsman, hindi niya na rin abutin. Wag naman sana, hindi naman tayo ganun kasama na pinapanalangin natin. Hindi ho ganun. Ang atin lang dito, syempre, maedad na nga ni. Baka hindi natin alam, di ba? Pag daan sa hagdan, nadulas, nabagok, aban ako. Naumpog ang ulo, at nabukolan, yung bokol, na infection, di ba? So hindi natin alam ang mga buhay-buhay. Ganun. Posibleng protection din ni BBM. Kasi pag Pwede exit rin. niya dyan, alam niya marami siya kalukuhang nagawa. Pwede rin. So, Na nga. siyang ombudsman, siyempre, Hindi na, kasi ang kampi-kampihan niya. ombudsman, Oo, di ba? So tama nga yung sinabi ko kanina, pwede rin protection ni BBM dahil maraming kasong kakaharapin. yung serving lang. Sitting. So, ibig sabihin, pwede nang, hindi na siya doon kakasuhan. Sa tunay na court na siya kakasuhan. Oo. Dahil hindi na siya public official. Public official lang kinakasuhan sa ombudsman. So, halimbawa, katulad nung sa kaso ni Herbert Bautista, nakaupo isa yan. pa siya nung kinasuhan siya sa ombudsman. Oo, noon nakaupo pa siya. Kung hindi siya kukuha ng ibang posisyon pa. Si BBM? Oo. Ay, Wala na yan.
baka nga lumipad magtago na yun. Magtago sa dami ng kasalanan yan, dami ng mga dinispalko ng mga yan, palagay ko, kasama sa ano nila yung escape plan. No, yun na yun. Kaya nga diba, may katod ng napanaginipan ko. May nakaraan kasi diba hindi ako nakapag-vlog. So tulog ako ng tulog, mga banateros, mga kabiyaya. Tulog ako ng tulog. Sarap pag matulog. Talagang ngayon nanaginip ako. Ito na nga. Nanaginip ako na isa nga sa mga plano nila alam nyo yung mga travel katulad nung napag-usapan natin kanina. Yung mga travel ni Marcos Jr., akala nyo ba talaga naghahanap ng mag-i-investor or mag-i-invest dito sa Pilipinas? Ito pang nag-iinip lamang po ito, wala po itong katotohanan. Yung mga pag alis-alis pala ni Marcos, yung mga naghahanap pala yan sila ng mga pwede nilang paglikasan pagdating ng panahon na tapos na yung termino nila at sisingilin na sila sa mga katarantaduhan na ginawa nila dito sa Pilipinas. At ang masakit pa doon, naghahanap din sila ng mga mapag-iimbakan na mga bangko, mapag-iimbakan ng mga ninakaw nilang pera sa kaban ng bayan. Oo, yan yung yan pa yung isang tawag dito, isa sa mga panaginip ko. Kasi talaga ito ito po real talk, no? Pag natapos ang termino ni Marcos Jr., yan sila Abalos, sila magkapatid na Remulla, si Torres, si Pardo, si Marbil, sino pa ba? Si Claire, ang dami niyan. Lahat yan, mamumulubi yan sa kaso. Kaya sabi ko sa yung napanaginipan natin na na 2 bag na pera na bitbit ni Torre, kulang yun. Ay nako po. Oo. Talagang bilyon na talagang masasabi mong siguro kahit inaagnas ka na sa kulungan, hindi mo kayang bunuin yung kasong mga kakaharapin nila. Kaya nga, totoo yung sinasabi nito nila Boss Dada na baka isa sa mga nasa playbook nila, nasa plano nila ay makahanap sila ng mga, alam mo yung mga mapagtataguan. Oo, kasama yun sa kanilang plano. Kasi alam mo yung galawang kay BP Sara, may 'di ba? Even si Tatay Digong sinabi sa atin 'yan personally. Yung PI na 'yan, dahil sila magpinsan gusto magstay. Gusto magstay sa gobyerno. So, pero wala na malabo na yun. Kasi wala na silang monopoly sa dahil Pati sa Senado. Oh. Medyo, pero alam mo, isa pang dyan, kaya siguro papasok sa ombudsman yan. Tandaan nyo, may maraming kaso, pati kapatid niya di ba? Alam ko, pati kapatid niya, pati sila Torre. Lahat ng involved doon sa nangyari sa KPRRD sa The Hague. So malamang sa malamang, dismiss yan. Pag yan ang ombudsman. Di ba? I-dismiss na kaagad bago pa, alam mo yung, siguro, I do not know, baka. Hindi, pwede yan, sinasabi. Hindi talaga, pwede nga talaga yun. Pwede nilang mamanipula yun. Malamang sa malamang, baka yan din baka ito ay kasama pa. O baka hindi naman to, hindi lang tawag dito, may pitchung headset ko. Hindi lang si Remulla talaga ang nagplano nito. Baka ito ay, baka ay utos din sa kanya. O pare, bago ka mamatay, malapit ka naman din mamatay. Lipat ka ng ombudsman para may pakinabang ka. Oo, yung mga parating nating kaso, pagdating doon, sunugin mo na. Oo, i-dismiss mo na lahat yan. Ano yung magiging papel mo doon? Kasi pare-parehas tayo mabubulok sa kulungan pag nakaupo na yan ng mga Duterte. Yari tayo dyan. Paano pa yung mga kasong kakaharapin pa nila kay Pastor? Diba? Yung kakaharapin pa nila kay OJC. Ang laki din nun. Grabing kaso yun. Diba? So talagang mamumulubi sila Talagang kahit anong bilyon, trilyon yung hawak nilang pera. Kapag siningil ka na, unang-una ng kalikasan, at kapag siningil ka na ng karma, siningil ka na ng karma ng tao at karma ng kalikasan, naku po, talagang mamumulubi ka dyan. Talagang ang hirap. Yun yung pinaka-iniiwasan ko
na karmahin talaga. Kasi kaya hanggang ngayon, napakalawak ng pangunawa ko at utak ko na wag pumatol sa mga kung ano-ano. No, kung halimbawa may pera ako, tulong ako, sige, tutulong ako. Pero syempre, nagtitira ako para sa sarili ko. Baka mangayayat ako eh. Wala tayong pambiling burger. Sarap-sarap ng burger sa Minute Burger. Black pepper spray. Spray. Hindi, masarap kasi yung paborito ko yung burger na yan. So yun nga, kaya talagang, baka nga ito pinag-utos din ni Marcos na diyan ka sa ombudsman para pag natapos yun. Kasi wala, delikado talaga eh. Kahit anong sira natin kay Sara Duterte, minamahal pa rin ng mga netizen eh. Hindi natin mapabagsak-bagsak. Kailangan gumawa na tayo ng kasi pag nasa ombudsman nga na yung mga kaso doon, pwede mong mekus. Ay, mo kasi katulad yan, merong kinaso si Pangulong Duterte kay Marbil at saka kay sino ba to? Abalos, yung talunan na Yun na nga. so tinan mo nangyari, na-dismiss kagad yung bang kaso yun? Medyo mababaw lang naman yung kaso. babaw lang yun eh. Pero na-dismiss kagad sa Yung sa anak piskalya. niya, dismiss agad, di ba? Iba pa yun. Kaya nga yan baka may dahilan kung bakit siya ang kasi sure na daw eh. Yan ang bulong-bulong. Hindi, talagang sure na talaga yan, banat ba eh, parang kay Torre. Di ba? Marami pa silang pautot, pa-suspense. Pero alam naman natin for a fact na siya talaga yung itatalagang Reward, Oo. Kasi ito rin, ganun din. May purpose to. Hindi kaya, ayoko sabihin. May naisip ako bigla. Ano yan? Hindi kaya sabi niya, boss, si Torre, PNP chief. Ganda ng reward. Ako Ano wala. naman ako? Pwede rin. Hindi. Baka nga ganun. Boss, paano ba yan? Tangina. Si Torre, PNP chief na. May pira pa. Ako may pira. Tapos, delikado ako sa posisyon ko. Baka pwede naman baka pwede mo ang gawin ombudsman. O kaya, vice president. Tangina. Pag si Remulla ang naging, ako po, wag. Ewan ko na lang kung ano mangyayari sa bansa natin. Wag naman ha. Oo. Wag panalangin natin, wag matuloy yun. Ang hirap nun, kawawa tayo dun. Actually, ganda na rin naman ng SOJ. Hindi kaya ganon? Department of Justice. Hindi, mas maganda ito kasi ito fix mo. Maganda. Nobody can remove you from this position. Once na Even after appoint Marcos, even Marcos, hindi niya na pwede. Kahit siya, pag in-appoint ka dyan, kahit magbago Pero, isip ni Marcos, hindi niya na paano yun? pwede. Alam ko, meron ding isang nag-a-apply na candidate. So, ibig sabihin, maganda nga. Matalino nga ang mga kupal. Matalino ang estratehiya. Ang galing din no? Kasi isipin niya kung pag si Remulla pala ay may luklok dyan sa pagiging ombudsman, kahit pala si Vice President Sara Duterte o kahit pala yung presidente, sabihin na natin si Marcos, ang naglagay sa kanya doon, hindi niya na pwede palang matanggal yun. So maganda matalino kang kupal ka ha. Galing nun ha. Para nga naman makaiwas no. Galing no. May utak din talaga eh. Oo. Dating justice na kadikit ng presidente o nag-a-apply din Sino yan. yan? Akin yan. Uy, sino yan? Sige, pangalanan na natin. Sino? Tago na natin siya sa pangalan. Si Bersamin. Si Bersamin. Oo. Narinig ko lang na gusto rin niya yung posisyon na yan. Kasi katulad ng sinasabi mo, gusto yan ng mga ng mga lahat. Isa yan sa goal ng mga tao. Ang dami kong kilala nung panahon ni Perardi gusto maging ombudsman eh. Nagpapalakad pa. Sabi ko, wala akong kinalaman dyan. Kung ito lumapit ang kayo. partner, ito ang nakakatawa. Sinong papalit na may balibalita lang Si Abalos, malamang. Tingnan natin kung si Abalos ha. Malamang yan ang nasa isip ko. na yung talo ng senador na para Sabi ko na nga ba, si Abalos. So, ibig sabihin, pag umakyat na si Remulla bilang ombudsman, ang papalit sa pwesto ni Remulla ay si Abalos. Naku po. Wala sasabihin na naman, wala boss, kailangan ko ng money.
Gumastos ako ng milyon dun sa kandidatura eh. Magpa-poster pa ako kahit mali yung nakaletra dun. Oo, talo naman ako eh. So baka di mo akong balik dyan sa sa DOJ, Department of Justice. Baka control natin lahat. Walang tawag dito, wala nang hadlang sa ating boss. Malay mo nga, sabi ko na nga ba si Abalos eh. Hindi nang ngimi. Mukhang papalit na, DOJ Mukhang Secretary? Hindi. SOJ? Hindi. Ano? Special Assistant to the President. Ay, grabe. Special Mukhang assistant. may malalaglag na... Sino? Kung malalaglag si Lagdameo dahil sa Nagdameo. pakikialam nila sa sa BARM. Baka maglaglagan. Ayun na nga. So, kaya Alam nyo ito Kapag ang mga masasamang tao na pagsama-sama mo yan sa isang grupo, puta na nag-aaway-aaway din yan. Oo. Ano yan paligsahan yan kung sino yung mas masama sa kanila. Yan, sa totoo lang baka nga may nangyayaring may nangyayari ng gulo diyan ding nag-aagawan sila ng pwesto. Oo, at palakasa kasi ang parang ang naririnig ko kasi bali-balita. Talagang kailangan malakas ka talagang kumabig at bumanat sa mga Duterte. Malakas yung lahat. Kailangan parang may suggestion ka kung paano pabagsakin ang mga Duterte. At kapag nakuha mo ang loob the junior, ikaw ay bibigyan ng magandang pwesto. So parang papalitan ni Abalos etong si Lagdameo. Naku po, magsuntukan muna kayo. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo rito sa nais ni Remulla na maging ombudsman at dito naman sa mapatungkol po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. So yun, syempre wag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.